Hindi nyo talaga nakukuha ang ibig sabihin tong isinagawang peace rally ng INC? Para sa mga hindi nakakaintindi, itong video na ito ay para sa inyo. Yun pong bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. Nasakto pa po yung kulay ng bell pepper sa kulay po nung panahon ng eleksyon ni PBBM at saka ni BP Sara Duterte pula at green. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Makinig kayo, Quadcom! Ito dapat ang inuuna nyo, ang problema ng ating bansa. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatihan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Oh, sampal sa mukha ninyo to. Mga membro ng Quadcom na yan na gumagawa ng gulo sa ating bansa. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Ngayon mga idol, alam nyo na kung anong ibig sabihin nitong peace rally na ito na isinagawa ng Iglesia ni Cristo. Yan po ay patama sa ginagawa po nitong Quadcom at ng administrasyon po ni Bongbong Marcos Jr. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Congratulations po sa matagumpay na peace rally po na ginanap po kahapon ng Iglesia ni Cristo mga idol. Ano nga po ba talaga ang purpose nitong peace rally na isinagawa po nila? Ang dami po kasing hindi nakakaintindi, lalo na po yung mga utak talangkang mga tanso about sa ginawa po nilang rally na ito. Nandiyan na nga po nakalagay, diba? National Rally for Peace. Ibig sabihin, para po sa pagkakaisa, pagkakaunawaan. Yung iba pa po dyan nag-vlog para po magkawatak-watak pa rin po ang ating bansa. Kaya nga po hindi ako nag-vlog about po dito, dun po sa area, pero nandun po kahapon sa San Pedro mga Lodi. Dahil nga po, iniiwasan ko po magkaroon ng masakit na salita na ating sasabihin. Pero eto mga Lods yung mga vlogger po ni BBM, hindi po talaga makapagtimpi. Kung ano-ano naman po yung mga sinasabi about po dito sa peace rally na to. Para daw po ang mga Duterte, matauhan na daw po. Pero hindi nila alam ang totoong purpose nitong peace rally na isinagawa ng INC mga idol. Kaya nga po nagpasalamat si Tatay Duterte kahapon Sabi niya dito, this is what our country needs in these critical times, not impeachment. Dahil ang impeachment ang isa sa pinakadahilan bakit po tayo magkakawatak-watak dito sa ginagawa nitong administrasyon na ito. Hindi nyo talaga nakukuha ang ibig sabihin tong isinagawang peace rally ng INC? Para sa mga hindi nakakaintindi, itong video na ito ay para sa inyo. At kung ang inaakala ninyo, itong peace rally na ito para pabagsakin lalo ang mga Duterte, hindi po. Nagkakamali kayo. Itong peace rally na ito na isinagawa ng INC, para po protektahan ang ating bansa at iwasan po ang pagkakawatak-watak. Dahil nga po sa nangyari sa ating bansa, lalo po tayong nalulugmok sa kahirapan. Ito po ang isang dahilan. Ba't ko po nasabi sa inyo na itong peace rally na ito, para po matauhan itong administrasyon na to. Dito po sa sinabi ni Congressman Marcoleta mga Lodi, nasupalpal po ang isa sa dahilan kung bakit po nagkakaroon ng pagkakawatak-watak dahil po dito sa isinagawa po nilang Quadcom. Pakinggan nyo po at panoorin ang sinabi po ni Congressman Marcoleta para naman magkaroon kayo ng kahit konting idea, lalong-lalo na po yung mga vlogger ni BBM kung ano nga po ba itong purpose ng peace rally ng INC. Napakabigat po na inaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po?
Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Kung ayaw nyo pagsalitain si Congressman Marcoleta dyan sa hearing ninyo dyan sa Quadcom, dito, siguradong supalpal itong Quadcom na to sa ginawa pong peace rally nitong INC. Dahil dito po, nailabas niya ang totoong saloobin at napakinggan po ng sambayan ng Pilipino kung ano nga po talaga ang minimithi ng ating bansa. Hindi po ang layunin nitong Quadcom na ito. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. Nasakto pa po yung kulay ng bell pepper sa kulay po nung panahon ng eleksyon ni PBBM at saka ni BP Sara Duterte. Pula at green. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Yan. Rinig nyo, Makinig kayo, Quadcom. Ito dapat ang inuuna nyo, ang problema ng ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa ay wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, Inquiry in Aid of Legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Di ba? Totoo naman ang sinabi ni Kong Marcoleta, di ba? Puro kalaban ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pinagsasalita po nila dyan sa loob po ng hearing ng Quadcom. Sa tingin nyo po ba, hindi tayo magkakawatak-watak sa ginagawa po nila? Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Di ba? Only in the Philippines. Sila ang gumagawa ng sarili nilang desisyon. Wala na po sa batas o naaayon sa batas ang ginagawa po nitong Quadcom. Pero puring-puri po yung mga tansong talangka ng mga BBM vloggers, mga supporters, kahit mali na Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon? Ito na. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Sigawan mga tao. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatihan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito?
Tama si Congressman Marcoleta dito. Alam nyo ba naman na sobrang talino nitong taong ito, tapos sasapawan lang nitong mga Quadcom members na ito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Oh, sampal sa mukha ninyo to. Mga membro ng Quadcom na yan na gumagawa ng gulo sa ating bansa. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong ngayon siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Iba talaga si Congressman Marcoleta. Sobrang talino po talaga nitong tao na ito. Ngayon, mga idol, alam nyo na kung anong ibig sabihin nitong peace rally na ito na isinagawa ng Iglesia ni Cristo para po hindi tayo magbuklod-buklod. Yan po ay patama sa ginagawa po nitong Quadcom at ng administrasyon po ni Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na po yung mga gusto at asam na mapa-impeach po si VP Sara Duterte, sablay po talaga. Dahil yan po ang isa sa dahilan kung bakit po nagkakawatak-watak itong ating bansa. Kaya po sana naman, intindihin yung mabuti bago kayo gumawa ng video, gumawa ng vlog na itong sinasabi nilang peace rally na isinagawa daw po ng INC, para daw po matigil na po ang ginagawa daw ng mga Duterte. Talaga lang? Marunong ba talaga kayong makinig sa bugso ng damdamin ng mga nasa paligid ninyo? Lalong-lalo na po itong sinabi ni Congressman Marcoleta. Naiintindihan nyo po ba talaga ang totoong rason kung bakit nabuo itong peace rally ng INC? Peace rally nga po di ba? Kaya nga ako, hindi na po ako gumawa ng video kahapon pero nandoon po ako sa event. Nag-obserba po ako. Kaya ngayon, alam nyo na siguro kung ano pa talagang purpose nitong ginawa po nilang peace rally. Ano po kaya ang reaksyon ni Bongbong Marcos Jr. dito po sa hinaing ng Iglesia ni Cristo? Magsalita na po kayo kung ano po ang inyong opinion about dito. Hanggang dito na lang po muna. At sigurado naman tayong nasupalpal po ni Kong Marcoleta itong nagpipiling-pilingan na abogado at sila po ang dapat nag-imbestiga laban po dito sa mga Duterte. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.